So ayan guys, let's proceed. Ito yung part 2 ng ating ginawang content patungkol sa pag-fill out ng personal data sheet or PDS this year 2026. Kung hindi ka pa nakapanood ng part 1, ilagay ko po yung link sa baba. Okay? So let's proceed. Part 2, page 2 po ito. Then ito yung civil service eligibility. Okay? So dito guys, marami pong civil service eligibility. Especially kung tayo nag-a-apply sa government, especially sa MUP, sa Military and Uniform Personnel. By the way, yung gamit ko palang tawag dito, eligibility is RA 1880. Okay? Under special laws, RA 1880, ibig sabihin tayo ay pasado tayo sa board or bar examination. Tayo ay pasado sa board examination under 1880, specifically sa criminologist license or examination. So ito po yung ating ilalagay. Kung ano po yung ating napasa na board examination, kung sa teacher, kung sa criminologist, kung anong board yung inyong tinik na inyong napasahan, ito po yung ating ilagay dito. R1880, din specify natin kung ano yung ating tinik na exam. Okay? Different kinds of eligibilities. So ito muna yung ating uunahin. Okay? So dito po sa rating, ito lang po yung ilagay natin. Wala na pong percent kung ilan po yung ating rating. For example, 80.20. Okay? 80.20 or exact ka or 75. Lagay mo lang dyan. 75.30. Yan. So, ganyan lang. So, ito yung date of examination. Okay. Ilagay lang natin ito yung format po. Kung ano po yung day, month, and year. Okay. Day, month, and year. Kung 3 days po yung inyong examination, gaya po ng criminologist, then nursing, yan, mga ganyan po na 3 days. Ito po yung ilagay natin. For example, nag-start ka nung 9/09 to 11, then ano yung month, then anong year. Okay, then ilagay natin dito, guys, yung place of examination, kung saan yung exact examination, ano yung pangalan ng school na yon at kung saan, anong lugar yon. Okay? Then wag natin kalimutan yung inyong lagay ang inyong license number. Then of course dapat valid until today or until present. So dapat hindi expired yung ating license. Kung tayo mag-apply, dapat hindi po yan expired. Okay? So make sure lang po na hindi po expired yung ating license before tayo mag-apply in any government position, especially kung tayo ay applicants ng military and uniform personnel. Okay? Dapat hindi po yan expired. Okay? Ayun, pinasundan po ninyo. Okay? Let's proceed to the next work experience. Okay, dito po sa work experience, lagi po nating tatandaan na iuna po natin palagi yung pinaka-latest natin na work experience. Okay, yung for example, meron ka pang work experience sa dati. Okay, lagyan natin dyan yung work experience mo dati is 01, okay, 08. So yung format pala ng date, ganun pa rin na day, month, and year. 2020 to 2021. Okay, to 01 06 2021. Okay,
So ano yun? So sabihin natin dati kang security guard. Okay? Security guard. Yan. Lagyan natin security guard. Hindi. Dapat lahat pala ito caps lock Caps lock po lahat. Especially kung okay. Security guard. So ayan. So ayan. For example, dati kang security guard. So ayan guys. For example, noong 2020 to 01/06/2021 ay dati kang security guard. So ilagay po natin yan. Indicate po natin yan. Pwede po natin kahit po sa private natin na work experience, pwede po nating ilagay dito. Okay? Pwede po nating ilagay dyan. Basta i-arrange lang po natin yung mga date na dapat naka-arrange siya nauna sa pinaka-latest then pababa. Okay? So ito po yung sa atin example. Okay, 2021 to present. Para pa 1, lagyan natin yung position title, kung security guard, kung teacher. So ilagay mo diyan. Then ano yung department, agency, office, company. So dito sa ating Fire Officer 1, yung ating department, agency, Bureau of Fire Protection. So ayan. Kung dito naman sa security guard, ang inyong agency is 529, for example lang to 529 Security Agency. Ayan. Then ano yung ating status of appointment? Permanent. Dito government service, lagay natin yes. Kung dito is contractual, lagay natin contractual. Okay, permanent. Then kung government service, lagay natin yes. Kung hindi, no. So, yung paglagay ng yes is kung yes, y na lang. Kung no, in na lang. Okay? Then kung mayroon ka pang mga ibang mga work experience dyan, ilagay mo dyan. Okay? Ilagay natin dyan yung ating mga work experience. Okay? Example, dati ka rin teacher. Anong year yun? Lagay mo dito, teacher. Okay, department of education, ganyan example. Dati kang cashier, dati kang bagger. So lagay mo dyan yung mga work experience mo. Okay? So next, dito sa baba po. Okay, make sure na yung dito po sa baba, ulitin ko lang po, is always yan blue signature. Okay, handwritten blue signature. Then dito yung date kung kailan natin siya na-accomplish, yung format, day, month, and year. Okay? So yan. So ayan po yung format. Okay? So ulitin ko, ito pong PDS is always po itong kung tayo po ay applicant, especially sa military and personnel, ito po ay handwritten. Okay? So ngayon, ito pong sample na ginawa ko is computerized. Computerized po kasi nga allowed na po sa amin, especially kung tayo natanggap na sa ating trabaho, allowed na sa aming mag-submit ng computerized. So, depende pa rin po yan sa inyong ina-applyan na trabaho, na agency, na department, kung allowed, kung pinapayagan kayong mag-submit ng PDS na computerized. Okay? So, yan guys, yung part 1 nasa link, nasa baba. Yung part 3, gawa natin ng video and see you there.